Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino na papalitan naman ng Bagyong Uwan. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Okay, Chris, itong tuluyan na nakalayo na ho sa ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino, ano? Pero ano ba ang magiging lagay ng panahon pa rin natin? May mga effect pa rin ba ito sa ating bansa kahit nakalabas na ito? Tama, Connie, no? Bagamat nasa labas na ng PAR, itong Bagyong si Tino, ay may ilang lugar pa rin na nasa labas nga na ating area of responsibility ang mayroong tropical cyclone wind signal. Ito nga yung Kalayaan Island na inaasahan natin na ngayong araw ay makakaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. At inaasahan natin na sa pagtuluyang paglayo ni Tino at pagtama halos dito sa Vietnam area ngayong araw ay magpapalabas na tayo ng huling tropical cyclone bulletin mamaya alas 5 ng hapon regarding Typhoon Tino. Subalit, yun nga, nagmo-monitor din po tayo sa isang bagyo na may international name na Pungwong at nasa labas pa ito ng ating area of responsibility sa mga oras na ito. O nga po, at possibly magiging super typhoon po daw itong si Uwan. Ano? Masasabi ho ba natin na kaparehas na lakas ito ni Tino dahil bagamat hindi nga super typhoon yung naging category ni Tino pero ang dami hong napinsala naman ito? Well, kung makikita natin sa ating latest forecast track ay posibleng either abutin ni posibleng potential uwan, yung pinaka-highest intensity ng typhoon, or yun nga, hindi natin sinasantabi yung posibilidad na pwede pa itong maging isang super typhoon bago mag-landfall dito sa Isabela, Aurora area. No? Kaya patuloy monitoring natin at coordination with the other government agencies na partner po natin sa disaster preparedness and mitigation at yung pagpapalabas natin ng information regarding itong bagyo na inaasahan nating makakaapekto sa nakararaming bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas ngayong weekend hanggang sa possibly unang 2 araw ng susunod na linggo, Connie. Yung bagong bagyo na tatawaging Uwan ay kailan ho ito inaasahang papasok ng PAR? At malaki ho ba talaga yung possibility na maging super typhoon po ito? Inaasahan po natin na papasok itong tropical storm na may international name na Pungwong or bibigyan nga natin ng local name na Uwan sa pagitan po ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga. At yun nga, yung patuloy na paglakas nito bago pa man mag-landfall ay hindi natin isasantabi yung posibilidad. Kaya possible nga na bago pa pumasok ito ng PAR bukas ay magpalabas na tayo ng tropical cyclone bulletin at magkaroon na tayo ng mga lugar na may wind signal para hanggat maaaring maagapan natin yung pagbibigay babala sa ating mga kababayan lalong-lalo na dito sa Luzon area. Okay, at gaano ho karaming ulan o yung sinasabing ibubuhos po nitong Bagyong Uwan kung sakasakali? Kamusta ho yung cloud cover nito? Well, sa ating pagtaya, no, ang lawak nitong Bagyong Siwan ay umabot ng around more than 500 kilometers mula sa sentro nito. Kaya yung tinatayang sentro nito, kahit tumama sa may bandang Northern Luzon, asahan natin na may epekto pa rin sa weather ng Central Zone, ng Southern Zone, even Metro Manila, at sa ilang bahagi nga ng Visayas ngayong darating na weekend. No? Yung sa ngayon, yung initial estimate po natin, posibleng umabot ng more than 200 millimeters of rain ang dalang ulan nito, lalong-lalo sa mga lugar na posibleng nasa direct path ng sentro nito. Yung pinakamalapit sa sentro, inaasahan po natin na mas maraming pag-ulan. But as you move away from the center, inaasahan natin na probably magre-range ng 100 to 200 millimeters of rain yung ilang bahagi naman ng ating bansa sa mga darating na araw. Okay, but yung pinakamalapit nga po, asahan natin, 200 or more. At malaking banta po ang posibleng idulot nito sa mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi nga po ng Luzon area. Kailangan ho ng lubos na paghahanda. At syempre, ang tanong parate, kailan ho, hanggang kailan yung effect nitong Uwan? No? Sabi niyo, papasok itong weekend. Pero yung effect po nito, hanggang kailan? Ay naasahan po natin na posibleng sa Lunes at Martes ng next week ay mararamdaman pa rin ang epekto nitong potential na bagyong Uwan sa ilang bahagi nga ng Luzon. Bagamat by that time inaasahan natin na posibleng nakatawid nga ng landas ng Luzon pero dahil nga sa lawak ng bagyo, kahit na nasa dagat na ito ay posibleng may epekto pa sa ilang bahagi ng ating bansa. That will be Monday and Tuesday next week po. Marami pong salamat sa inyong paggabay sa amin. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Maraming salamat din po at magandang araw.